Magandang araw sa inyong lahat. Ito po si Brother Nestor Correa, ang PAM Coordinator para sa parokya ng Santa Perpetua at Felicidad dito sa Ason, Quezon City, District 1, Diocese of Cubao. Ngayon, ang araw pong ito ay, sa oras na ito ay nais po namin i-share sa inyo ang isang video regarding sa orientation po ng mga volunteers para sa dapat isa lang movement. Ngayon, umpisahan po natin kung paano ang magiging proseso ng pagkalap ng perma, no, para sa dapat isa lang movement. Para sa mga volunteers, ito po ang ating guide. No? Dalawa po ang pamaraan para makakolekta ng perma, no, ng signatures. Ito po yung tinatawag na centralized, which is yung gagawin natin, no, ngayon, mga darating na linggo, no, kung saan ang mga petitioner ang siyang pupunta sa atin. Ang pangalawa naman, pangongolekta, yung decentralized collection na tinatawag, na ang bawat volunteer naman ang lalapit, no, o mag-house to house, no, para mangalap ng pirma para po dito sa ating People's Initiative. No? Okay, at itong sabi nga natin kanina, dahil tayo nasa simbahan, ito po ang best strategy for us. No? Kasi marami po ang mga nagsisimba, okay? Marami ang dumadalaw sa simbahan pag araw ng Sabado at Linggo, kaya sasamantalahin natin itong mga araw na ito upang makakalap ng maraming perma. Ngayon, ito po ay ideal sa atin, no? Dahil wala naman tayong masyadong budget para maglakad-lakad at magbahay-bahay. No? So ito po ang gagamitin natin. No? Ngayon, kung meron din tayong ibang pagkakataon o ibang events, no? Pwede tayong maglagay din ng booth, no? Sa mga, let's say, merong meeting sa mga eskwela, no? Sa mga kolehiyo, no? O kaya kung meron mga private gatherings, na katulad ng birthday, reunion, no? O yung mga local gathering ng mga professionals, maaari rin po natin puntahan ito at maglagay tayo ng sasarian ng kanya-kanyang collection, signature collection booth. No? Okay. Ngayon, tandaan lang natin na ang pagkolekta ng mga signatura o pirma ay maaari lamang natin gawin sa mga publikong lugar. No? Hindi po pwede sa pribadong pamamahay. No? Ganon din, hindi tayo tatanggap ng mga pondo mula sa politiko. Ngayon, kung meron kayong katanungan pa o gusto niyo uh, mag-follow, no, sa mga social media sites ng dapat isa lang movement, ito po ang contact info sa kanila. No? Meron silang Facebook page, merong Instagram, merong website, at ito po, kung meron kayong ibang katanungan, pwede kayong mag-email direkta sa dapatisalang.org. Ngayon, lahat tayo ay bibigyan ng signature collection kit. No? Okay, ano ang laman nito? So, kopya ng petisyon, okay, mga signature sheets, data privacy documents, briefing materials, pens at envelopes. Yan. And itong bill at petition, ano to? Okay? Requirement yan na bago sila pumirma, ay kailangan nabasa nila ang uh, full printed copy, no, ng proposed bill, no, proposed anti-political dynasty bill. Okay? At ang ating lamesa ay dapat merong ganito, no? Ganito ang layout. Okay? Merong isang one-page summary ng bill. Okay? May kopya ng bill, maaaring sa English o sa Tagalog. Meron data privacy notice. Tapos sa bawat isang mesa ay dalawa ang maaaring makapirma. No? Okay? Ang nasa kaliwa ay para sa mga petitioners na rehistrado sa COMELEC bago mag-eleksyon ng 2025. Okay? Samantalang sa kabilang dulo naman ay para sa mga petitioners, no, na bago pa lang rehistrado. No?
matapos ang 2025. Okay, so uh, Mayo 'yon, no? Okay, so ano, no, mag-iisang taon pa lang na nakarehistro, no? So ito yung mga kabataan. O kaya yung mga nawala sa listahan tapos nagparehistro ulit, no? So basta after 2025 elections, doon sila sa kanan. At sa pagitan nila ay ang isang kopya ng petisyon, no, na pwede nilang basahin. Okay. Ngayon, uh, para sa mga malalaking lugar, no, pwedeng basahin yung petisyon, no? Kung nakaprint ito sa TARP, no? So ganito kalaki yung TARP, no? So medyo mahal 'yan. So we opted dun sa ano panonood na lang ng video, no? At yung pagprint ng bill, no, sa ano, no, sa papel, no, para doon na lang nababasahin. Okay, punta ngayon tayo sa signature sheets. Okay? Ganito ang itsura ng signature sheet. Ito yung nakaprint sa legal size. Okay? At there are two ways to organize signature sheets into sets. Ngayon, ang gagawin natin itong set 1. No? Ano yung set 1? Meron silang 5 pahina ng signature sheet. So, a total of 5 pages. Okay? Nakahiwala yung brief, no, ng briefing ng bill at petition, no, sa gitna ng mesa. Okay? Ito yan. Yung isa naman is yung ano, kabuang bilang is 14 na pages. Dito, babasahin muna nila, no, yung full petition bill bago sila makakapirma. Ito ay makakabagal sa atin, no? Kasi bawat isang tao babasahin muna yung bill bago niya mapirmahan yung signature sheet. So, mas maiksi kung basahin na muna nila yon, no, individually, tapos tsaka sila pipirma nakapila, or panoorin nila yung video, no? And then pwede na silang, ready na silang pumirma. Okay? Pangatlo ay yung data privacy document. Ano naman ito? Bago natin kolektahin kanilang pirma, no, ipapaliwanag natin sa kanila na protektado yung kanilang data privacy at gagamitin lang natin yung information na makukuha natin para lang sa purpose ng pagpe-file ng petition, no, for the anti-dynasty bill. Sa atin naman, ang mga volunteer hindi pwedeng mas bata sa 18 anyos. Okay? At preferably rehistrado rin sa COMELEC. No? Okay. Now, ang kukunin lang nating informasyon, no, sa kanila ay ang kanilang kompletong pangalan. No? Sisimula sa uh, first name, last name, first name, at middle name. Okay? Then yung briefing material natin, nakalagay nga rito sa gitna, no? Okay? Ito ang either yung 90-second video or yung pagbasa ng summary, okay, ng anti-dynasty proposal. Okay? Okay, at kasama nitong video na to, binigyan ko rin kayo ng briefing kung ano ang dapat isa lang movement, no? So dapat marunong kayo ano, no, maaari niyo nang masagot, no, kung ano man tanong meron ang mga petitioners. Okay, susuplayan din namin kayo ng pen, ng ball pen na asul ang kulay, no? Okay? May dahilan 'yan, no? Ang asul kasi mas mahirap ipakopya, no? Kasi ibig sabihin colored ang gagamitin mo, kokopyahin mo. So mas kapanipaniwala rin ng asul na wet signature, no? Tinatawag na wet signature at hindi siya e-signature. Okay? Matapos makakompleto ang 15 entry do sa isang set, papasok ito sa envelope, no? At antayin maglalabas ng panibagong set na naman, no, ng signature sheets. So, sisupplyan kayo ng ball pen, okay? Para naman doon sa hindi makapirma o hindi marunong pumirma, meron din tayo pwede rin mag-thumb mark, no? Alalahanin natin na bawat pirma ay importante.
Pag nagkamali tayo ng bigay ng signature sheet, no? Halimbawa 18 years old to, kakarehistro lang sa COMELEC, tapos ang pinapirma natin siya sa before 2025 election na signature sheet, maaring ito ay hindi ikonsidera, no? Okay. Susunod, okay, voter verification. So, alamin niyo muna, kayo po ba ay botante bago mag 2025 election o after? Okay? Pagkatapos nun, aalamin natin kung kayo po ba ay taga Manresa, Barangay Manresa, o taga Barangay San Jose. No? Pag ibang barangay, okay, pwede pa rin basta District 1. Okay? Yun lang ang natin. Kailangan District 1. Okay? Now, sa petition briefing, yon, no, either magbasa o panoorin yung video, and then tatanungin natin kung naintindihan ba nila yung proposed bill, okay? At naalam din ba nila yung ating pangangalaga ang kanilang privacy, no? Bago natin i-offer yung, okay, um, yung ating signature sheets, no? Yung petition briefing pwedeng nakapaskel lang o pinapanood lang sa TV. Or kung maaari rin na i-brief natin, kung masyadong marami, no, sabay-sabay, pwede natin i-brief sila, no, ng parang seminar type, no? Okay? Total itong mga briefing natin siguro matatapos natin mga 15 minutos, no? Okay? Ngayon, yung sa confirmation of understanding, tatanungin natin, naintindihan po ba ninyo ang panukala at ang paggamit ng inyong informasyon? Tanungin niyo muna kung meron kayo ibang katanungan bago kayo pumirma. Okay? So sa data privacy notice, no, meron tayong ilalagay sa bawat mesa nito. Nagpapaliwanag na panghihingin lamang ay ang kanilang pangalan, barangay address at firma. Hindi ito yung street address. Okay? Barangay address lang. Gagamitin to ng secretariat ng legal team para ihanda at i-file ang petisyon sa COMELEC. Okay? So, ibabangga lang naman ng COMELEC to sa kanilang records na kung rehistrado kayo, yung pangalan ay nasa roster ng voters. Now, tandaan nyo, bibigay nyo yung tamang signature sheets. No? Merong before, merong after. Tapos tayo, ang tatanggapin lang natin dahil tayo ay nasa District 1, ay yung mga botante sa District 1. Okay? Sabi nga rito, ang mga bawat syudad ay merong distrito, no? Kanya-kanya distrito. Sa District 1, sa mga simbahan, parang apat. No? Apat lang na simbahan ang naglagay, no, ng signature collection sites. Okay? So pagkokolekta ng mga signature sheets, hindi pwedeng pagsama-samahin yung signature sheet ng before 2025 elections at ng after 2025 collections. Okay? So again, ni-remind tayo, no mixed districts, municipalities sa registration. Okay. Ngayon, instruct nyo ngayon yung mga paperman na dapat sa paglagay ng pangalan nila, dapat ito ay clear black letters. Hindi yung cursive, no? O yung pang sulat, kundi yung black mismo, no? Parang print. Tulad doon sa sample na to. Makita nyo, no? Prias, Nicole, ano ba itong Kayas, middle name, no? Kompleto rin. Tapos Barangay Manresa, tapos Perma. Okay? Tandaan nyo, itong Nicole Trias na to, 5 beses niya gagawin yan. Kasi 5 sheets ng papel yon. No? Bakit 5, sir? Isa sa COMELEC National, isa sa COMELEC City, tsaka isang COMELEC District. Okay? Dapat isa lang movement at isa sa diocese. Okay?
Diocese of Cubao. Kaya 5 yan. No? Bago nyo papirmahin yung pangalawang tao, checkin nyo muna kung napirmahan yung unang tao, yung lahat ng slot number 1, no, sa bawat 5 pahina. Kung maaari, lagyan natin na silya o upuan ang harapan ng mesa para mas conveniente doon sa pipirma. At kung mahaba yung waiting list, maglagay din tayo ng silya para doon sa pumipila, no, para pumirma. Okay, tapos last step na lang, no? Suportahan natin yung ating movement, no, by spreading the word, no? Ito pwede niyo i-share sa kanila yung ano ba ang dapat isa lang movement at itong volunteer video na ito, no? Para sila mismo ang makapag-volunteer. At kung meron po kayong kakayanan na mag-donate, mag-donate po tayo ng ating oras, mag-donate po tayo ng konting halaga para sa gastos sa papel, sa ballpen, envelopes at iba pa, no? At pag-transport nito sa Diocese of Cubao. Ngayon, i-document natin yung collection process. Kumuha kayo ng retrato, okay? Pero magpaalam kayo sa kukunan nyo ng retrato. Huwag yung kung ayaw nila magpakuha ng retrato, huwag yung kukunan. Okay? Bawal po ang mamilit o mag-mislead, no, sa mga tao para pumirma. Bawal ang pangungopya, bawal ang mass filling of signatures, no. Hindi naman tayo fraudulent elector, no. At gagawa tayo ng maraming pirma. Mas lalo tayo madidiskaril pag na-discover ng COMELEC na nag-iimbento kayo, no? Okay? Bawal din magmigay ng incentive o pera sa mga pipirma. Okay? Bawal ang abusive behavior, bawal din ang pag-misuse ng pondo na makakalap, no, para sa movement. Okay? Sa habang ginagawa natin ang proseso ito, bawat isang tao, bawat isa ay dapat mayroong feeling ng being of belonging, no. Ibig sabihin kaisa, no. Okay? Each person must feel empowered. Okay? At kung meron kayong mga katanungan pang iba, again, ito po ang contact details ng dapat isa lang movement. Okay? So, maraming salamat mga PAM volunteers, D1L volunteers. Hanggang sa susunod po, no, na paalala, no, o update, ito po ang inyong lingkod, si Brother Nestor Correa ng PAM coordinator ng Saints Perpetua and Felicity Parish. Maraming salamat po at magandang araw.